Sa tansya ni Senate President Cheese Escudero na sa una o pangalawang linggo ng Disyembre may papasa ang panukalang budget para sa susunod na taon. Naka-schedule kami na i-file ang committee report pag-resume namin ng November 4 at inaasahan namin na by November 6 at the latest, kung makatsamba November 5 the following day, ay masusponsora na ang panukalang budget ng 2025. Baka masimulan na rin namin ang interpellation sa general principles ng November 5 or 6 at magpapatuloy ang plenary debates the following week. Dagdag ni Escudero, inaapela niyang makuha ang General Appropriations Bill mula sa House of Representatives nang mas maaga sa naipangakong petsa na October 25. Matatandaang inaprubahan ng House sa pangatlong reading ang panukalang budget na 6.3 trilyon pesos noong Setyembre. Naging mainit naman ang diskusyon sa pagdinig ukol sa panukalang 2025 budget ng Department of Information and Communications Technology. Agad kasing nagbabala si Senator Raffy Tulfo na marami siyang ilalahad na umano'y pagkakamali ng ahensya. Ang dami niyong mga kalokohan, ang dami niyong kasalanan. Today, you will hear from me things that you wouldn't expect to hear from me back in 2022 because I was a supporter. Maya-maya ay ginisa ni Tulfo ang departamento dahil hindi raw sapat ang ginagawa nila upang tulungan ang mga nabibiktima ng gumagamit ng artificial intelligence para manira ng ibang tao o magsinungaling. Right now we have a coalition with major social media platforms. We have their back-end reporting system. We agreed on a watermarking and categorization system. Once they detect that it is an AI-generated or a edited video in general, or a video that was shown without the sufficient context, pagtutulong-tulungan naming ma-detect and they will watermark it po. We do not have a law that regulates social media platforms. Kumbaga po, sinasubmit lang din namin ito. Mas mabilis lang kasi we have a back-end system with them. But the decision to either remove it or to categorize it still remains with the social media platforms. For example, but you should get in touch with Facebook or YouTube, whatever social media we do that, platform that is. Kinwestiyon naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ukol sa Philippine offshore gaming operations at ang nagawa ng ahensya para labanan ang mga tech scam. Ayon sa CICC, 16 na ang nalansag na illegal site na nasa likod ng pag-spam at kumuha na rin sila ng iba't ibang teknolohiya para sa geolocation ng mga website na ito. Higit 11.8 milyon ang nakalaan sa 2025 National Expenditure Program para sa DICT at attached agencies. Sa budget naman ng Department of Tourism, sinuspende ni Senator Loren Legarda ang briefing ukol dito upang magkaroon ng mas comprehensive na diskusyon sa susunod na pagdinig kung saan kasama ang lahat ng ahensyang kailangan doon. Para sa 2025, 3.3 billion ang nasa panukalang budget ng Tourism Department, mas mababa kaysa sa 3.4 billion nitong taon. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.